Ako natanda ang sinabi niya na nagustuhan ko, sabi niya, ang tao, di naman talaga masama. Kung tutuusin, mas mabuti talaga tayo kaysa sa masama. Kaya lang tayo nakakagawa ng masama dahil sa mga actions na pinipili natin gawin at sa mga pagpinapatulan natin yung mga desires natin. Pero kung babalik ka sa base mo talaga, sa sarili mo, mabuti naman talaga yung gusto mong gawin. Mas mabuti ka talaga. Kaya nga nagigets ko na rin, ba't sinasabi nila, nawawala ka na sa sarili mo. Dahil baka naliligaw ka na. Basically, naliligaw ka na, nafa-fuck up ka na, sumasama ka na. Kaya babalik ka sa sarili mo tuloy ngayon. Mas maging parang mag-unplug ka ngayon, basically. Kasi nagsimula yung kwentuhan namin, Frank, lalim, putang inang yan, nakuha niya yung attention ko. Isip mo, nasa cigar session na kami, gusto ko na mag-trip ganyan, di ba? Biglang nakuha niya yung attention ko gano'n. Nagkukwentuhan ng ibang mga katropa namin dyan. Ako sa kanya lang akong nakikinig, kami dalawa lang. Sabi, nagsimula yun, nung punento niya na, nagpunta siya sa isang lugar ng Thailand, na parang Palawan ng Thailand. So, hindi siya Bangkok, hindi siya mga Chiang Mai, hindi siya mga sikat na gano'n. Iba, hindi ko yung ko lang narinig eh, sa probinsya. Nagpunta siya doon mag-isa for 2 weeks. Kaya siya pumunta doon para walang gawin talaga. Like, bumalik sa sarili. Sabi niya, until now, nakaka-benefit pa ako dahil sa ginawa kong yun. Sa 2 weeks na yun, until now, nagagamit ko pa yun. Ano yung sabihin? Sabi niya, yun nga, babalik ka lang sa base mo. Mag-a-unplug ka lang. Sabi nga niya, yung escaping the matrix, hindi naman talaga yan about sa possession mo ng mga pera o anuman eh. Ang escaping the matrix, mag-a-unplug ka lang. Huwag mo tignan yung matrix na. Titignan mo nga naman yung movie ng Matrix. Kung tatanggalin lang ni, sino man bida doon? Neo. Kung tatanggalin lang yung nakaganon sa kanya, tapos na eh. Di ba? I-unplug mo lang eh. So ngayon, pero may mga shit kayong mga nakikita, pinagdadaanan. Eh kung pumikit nga lang kayo, wala na yun eh. Kumbaga, fuck that. Lag ka. Balik ka ulit sa sarili mo. Okay naman pala ang lahat eh. Sabi pa nga niya, most of the time, good naman talaga ang nangyayari sa atin. Like, parang yan, kunyari, isip mo, nagbahay ka, nakakain ka. Lamang talaga yung good. Oo, lamang yung good. Nagzo-zoom in ka lang pag may nakaka-bad trip. Oo, ganun. Matagal ko rin natanggal yun. Matagal ko rin natanggal yun. Matagal din. Parang, ang dami mo sigurong kailangan din pagdaan ng malalaking problema. Para ma-realize mo yung shit na yun. Para lumiit yung iba. Yes. Para lumiit yung iba. Nag-gets ko kung bakit ganun siya. Kasi sabi mo, dahil pagdaanan na problema. Kasi yung work niya, puro gera nakikita niya eh. So, patay na ibang tao, problema. Oo, ganun. Kaya lalo niya naaano yung mga bagay-bagay, mas nakikita niya tuloy na mas clear. Oo, kung magsabi ka siguro ng maliit na problema sa kanya. Sa nakita ko, hindi problema yung iyo. Yun ang pinaka na parang nakuha ko dun eh. Bumalik ka lang sa sarili mo. Bumalik ka lang kay God ulit. Parang yun ang pinopoint niya eh. Tol, tingin ko sobrang dami ng distraction talaga sa panahon ngayon. Hindi katulad dati, di ba, may time na nung bata-bata tayo, lalabas ka ng bahay tas hindi mo alam gagawin mo. Ang dami mong oras mag-isip nun eh. Di ba? Ang dami mo magagawang entertainment kasi nag-isip ka. Ngayon, yung mga tao napansin ko, pagkagising mo pa lang, yung phone mo na yung mag-iisip para sa iyo. Bubukas ka dun, siya ang magdidikta kung ano ang papanoorin mo. Di ba? Siya ang magdidikta kung anong gagawin mo sa araw na to. Nawawala yung connection mo sa sarili mo. Napansin ko yun. Ang nangyayari, focused ka na ngayon sa mga desires mo na lang. Kasi nakikita mo lagi lahat ng desire mo sa cellphone. Nakabili na ng ganito si ganito. Nakuha na niya yung pangarap niya. Ang galing ni ganito, ang galing ni ganyan. Di ba? Tapos, yun na, mababaliw-baliw ka na. Bakit ako? Wala ako niyan. Tapos nakakalimutan mo yung meron ka. Umabot ako sa point na yun parang, pucha, ang dami mo nang meron, Frank. Tapos nag-iinarte ka pa rin araw-araw, hindi ka pa rin makatulog nang wala kang Lamborghini. Parang mukha ka ng tanga. Di ba? Mukha ka ng tanga niyan. Araw-araw ang sarap naman talaga ng buhay mo. Pero dahil dun sa isang kotse na wala ka, nag-iinarte ka, hindi ka makatulog. Parang ang tanga. So, ako na-realize na, totoo yun. Ang pinupoint niya kahapon na parang yan yung mga cellphone, mga nakikita natin. Lahat yan, distraction yan. Dinidistract ka nila. Unless gamitin mo sa tool. Parang, pwede kang, yan sa papuntang evil. Parang, kumbaga, basically, ang sinasabi nga niya, kasi binigyan ka ni God ng, kaya naman ganyan, kaya may ganyan natural na may ganyan, kasi binigyan ka ni God ng parang choice. Magiging mabuti ka ba o masama?
Hindi niya malalaman kung pipiliin mo yung masama kung di siya maglagay ng mabuti kung di siya maglagay ng masama. Diba? Paano matetesting? Kaya may option. Kaya may option. Sabi pa naman nila, yung hell daw, hindi mo magagawang paradise yun. Kaya ang gagawin nila ng demonyo, gagawin niyang paradise yung dadaanan mo. Ngayon, yung paradise, para makarating ka doon, mahirap yung dadaanan mo. Kaya yung mga tao pinipili yung daanan na paradise. Hindi nila alam leading to hell. Kaya nga di ba yung sabi nila, yung road to heaven feels like hell. Right. Pero yung actually, yun yung gusto ko sabihin. Road to hell. Road to hell feels like heaven. Di ba? Mas maganda yun. Parang kunyari sa diskarte pa lang, right? Pag nag-hustle tayo, parang ang hirap-hirap. Di ba? Parang feeling nga natin broke. The more nag-hustle ka nga, feeling mo broke eh. Di ba? Pag hustler ka talaga. Palaki yung nakikita mo eh. Pagka-invest mo, wala kang pera ngayon, di ba ganun? Pero pinapayaman ka nun. Correct. Yung ginagawa mo yun, di ba? Ngayon, pag tatambay-tambay ka lang naman at chillin ka lang lagi, masarap araw-araw sarap mo. ng araw-araw mo talaga. Yun nga lang, bandang huli, fuck up ka rin bandang huli. So parang, gano'n siya. Parang sa training din. Choose kung anong kahirapan na gusto mo na lang. Parang sa training din, di ba? Pag nagtitraining ka, nasasabi talaga sa'yo ng training, hina mo, no? Pero actually, pinapalakas ka niya. Correct. Pero pag hindi ka nagtitraining, feeling mo lakas mo eh. Tama. Pero pinapahina ka pala talaga niya bandang huli. Counterintuitive nga eh. So parang tetestingin talaga yung utak mo ngayon. Ito masarap humiga masarap mag-chill pero di ka lalakas dyan. Pero masarap gawin yan. Itong isa naman, kung mahihirapan ka, masasaktan ka dyan nakakatakot yan. Pero pag natapos mo, yun yung legit na yun. Sabi pa niya kagabi, parang lahat yan di nagmamatter dahil parang yan, bukas nga pwedeng wala na ako dito. Ganun yan. Yung akala mo nagmamatter, hindi talaga nagmamatter yan. Parang ganun. Pero yun nga, parang ang natatandaan ko dun sa sinabi niya. Ang isa pa dun, yung parang yun nga, yung kumonekta kay God. Nakuwento na ba natin kanina? Hindi pa masyado. Hindi pa ba? Yung yung hindi tinuturo sa public religion. Parang tama. Nakuwento natin yan. So basically ang point nun, bumalik ka lang sa base mo. Basically ang sabi ko nga, so basic lang pala talaga ang lahat. Sabi ko ganun. Bumalik ka lang sa home base mo. At malalaman mo na yung tamang gagawin pag bumalik ka sa home base mo. Ang mga tao hindi nag-iisip na patunayan ko talaga. Kasi ang dami ko nakakausap dun sa consultation, di ba? Tapos laging pag sinasabi nila sa akin yung problema nila, ang dami na nilang ginawang solusyon. Pero tatanungin ko, wait, umupo ka na ba talaga at nag-isip ng solusyon? Tapos masastan sila na, gago hindi nga, no? Hindi pa, no? Tinanong ko lang kay ganito, yun yung sabi niyang gawin ko. O kaya ito yung parang it feels right na reaction dito sa problema na to. Pero wala akong nakausap na sumagot siya na, umupo ako at nag-isip. Wala. Tapos pag sinabi ko yun, marirealize nila, nga no. Isipin mo, bumubuo ka ng business, hindi mo pag-isipan, hindi mo upuan. Tapos bigla mo nang gagawin, iaalay mo na yung buong buhay mo dun. Diba? Kulang lang sa isip talaga. Kulang lang sa, umupo ka muna, mag-isip ka. Babayaran na lang nila oras mo, bro. Para ikaw mag-isip. Parang ganun. Na-realize ko rin to nung naalala mo nung nag-California ako kailan lang. 2 weeks ako nag-isip, sabi ko sa'yo. 2 weeks. Pagkagising ko, lalabas na ako sa backyard. Sugat-sugat likod ko. Hindi ko na alam. Na-sunburn na pala ako. 2 weeks straight to 8 a.m. nasa labas ako. Papasok ako mga 9 p.m. na ng gabi. Naka-Indian seat ako sa damuhan. Nagpapaaraw lang ako. Nag-iisip. 2 weeks straight. Hindi ako lumalabas. 2 weeks talaga. Nag-isip lang talaga ako ng malalim. Malalim. Hindi masasabi ko hanggang ngayon nagbe-benefit pa rin ako sa mga napag-isipan ko. Kasi, naset na niya yung path ko. Itong 2 weeks na to, effective na yung path na mabubuo ko dito for 2 years. 3 years. At the least. So, hindi ako nag-isip nun. Hindi ako nag-alay ng oras at energy na yun. Hindi kung ano-ano na naman sigurong gagawin ko. So, yun talaga, kumonekta ka sa sarili mo. Pag kumonekta ka naman sa sarili mo, kumonekta ka na rin kay God eh. Yun na nga yung kasi nasa diba? loob. Nasa loob mo siya. Basically, ganun nga lang talaga yung sinasabi niya. Balik ka lang kay God. Nagsasalita naman siya sa loob mo di ba? Nandun siya eh. Okay lang lahat. Di ka makakaramdam ng mga inggit mo dyan, kalungkutan mo dyan. Bumalik ka lang. Okay naman ang lahat eh. Parang tignan mo yung loob. Yun. Tapos meron pa akong isang may sinabi pa siya na naalala ko talaga na ngayon ko lang narinig. Sabi niya, yung mga angels, mga robot lang yung mga yan. Ngayon ko lang na, isip mo, angel, pakpak, di ba? Ganyan sila. Sa kanya robot. May mga yan, robot lang yan. So, ano yung sabihin?
Robot kasi pag sinabi ni God na gawin mo to, gagawin lang ng angel yun. Walang free will ang angel. Pag sinabi niya sa angel, kailangan mo nakuhain si Frank dyan sa earth. Kukuhain ka na ng angel mo ngayon. Question. Ikaw hindi ganun. May free will ka. Ngayon, ikaw mag-ano ngayon, gagawa ka ba ng masama o mabuti? Tapos doon ka ngayon ma-judge ngayon. Kung masama ka ba talaga o mabuti? Kasi binigyan ka ng free will. Kasi si angel, wala na eh. Wala naman siyang choice kung di sumunod kay God eh. Tsaka kaya wag nyo rin santuhin yung angel nga ko eh. Kasi yung iba nagbe-pray rin sa mga angels eh. Ewan ko lang, di ko alam. Pero sinabi niya, ang may free will daw, ikaw tao at si evil. Ganun? May free will din si evil. Decision naman ni evil yun. Maging masama siya eh. Maging masama siya o sumunod siya o hindi. May free will din yun siya. Gets mo? So, yun, ang galing ng mga namin. Ang dami pa yan. Lalim ng usapan namin eh. Putang inang yan nakakabitin eh. Kaso, wala na tayong time eh. Yo, maraming salamat to Joy's Life and Style.